Yan, bababa tayo dito. Sukal niya. Ang daming mga tanim na saging dito. Yan, may bunga na dyan, oh. Yan, 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 yan. Puno ng saging. Kung i-harvest natin ito, sure ako na may marami tayong ma-harvest dito. Sabi nila na kapag mali daw yung pagtatanim, ay nakakalason daw yun. Kailangan daw hindi daw nakabaliktad yung mga cuttings ng pagtanim ng kamuting kahoy. Ito ang star apple. Star apple. Wow! Star apple. Ay, madilim. Buungon. Magandang araw po sa inyo mga backyard. Welcome po dito sa ating panibagong video. So andito po tayo sa ating bagong paglilipatan na bakuran, no? Medyo malamig po dito dahil nasa bundok po ito. So napakagandang areang ito para pag-alagaan po natin ng iba't ibang klaseng mga hayop, ano? Mag-aalaga tayo dito ng mga hayop na yung mga may balahibong hayop, yun ang aalagaan natin dito. At syempre magtatanim din tayo dito ng mga iba't ibang klaseng halaman. Napakaganda po dito dahil napakalawak po ng area na to. Tingnan nyo po, oh. Yan. Napakalawak po dito. Napakaganda pong area ito para mag-alaga po ng mga hayop. Mag-aalaga tayo ng baboy, syempre kambing, tsaka syempre yung yung mga manok. At saka baka magkaroon tayo ng pagkakataon na mag-aalaga tayo ng mga karnero. Yun, at napaka-excited na po natin, no? Pero syempre nasa kamay pa yun ng Diyos. Pagdadasal pa natin, tuloy yung mga plano natin dito, yung mga gustong gawin natin dito. So blessing po ito. Kapin po natin na matuloy yung mga plano natin dito para po ay sa hinaharap ay meron tayong extra na pagkakakitaan. Ito yung magiging panibagong adventure natin sa pag-backyard farming. So let's go mga backyard! Alam niyo ba kung ano yung isa sa mga main goal ko dito, no? Gusto ko dito magkaroon ng vineyard. Gusto ko magtanim dito ng mga puno ng ubas. Yung mga ubas na iba't ibang klaseng variety, ano? Sana pangarap pa lang 'yun, ano? Vineyard. Kasi gusto ko dito malapad, no? Yan, napakalapad dito. Yun lang, ay ipagdasal pa natin yan, no? Man proposes, God disposes. So yan, nasa Diyos pa po yan. Mga kanding dire. Matanglad na ako ibot. Isa na lang nabilin. So unang-una ko po talagang tinatanim ay tanglad po, dahil napakarami pong pwedeng gamitin natin sa tanglad. Ito may mga tanglad na ako. Kaso nga lang, yun nga, yung mga kambing ang nagiging problema ko dito, dahil hindi pa kasi ako talagang lumipat na dito. Yung mga kanding na gala pupunta dito, kung ano yung mga tinatanim ko ay sinisira nila. Kaya yun tuloy. Dati yung itinanim ko dito last week, marami itong tanglad. Straight dun, tanglad puro lahat yan. Pero yan, dalawa na lang yung natira, isa dito,
tapos isa doon, yun na lang po ang natira. Pangalawa ay itong pinaka-importante sa akin ay ang oregano. Yan o. Talagang nagtatanim ako ng oregano. Napaka-importante sa akin yan. Kasi tuwing nagkakasakit ako, halimbawa nakaubo sipon, yan lang po yung ginagamit ko pang as antibacterial. Napaka-importante po sa akin yan ng oregano. Natural herb. Tingnan niyo to, oh. Ang dami sana dito. Ang dami sanang mga kamuting kahoy. Alam ko may mga ano na to. May mga laman na to. Yung kung i-harvest natin ito, sure ako na may marami tayong ma-harvest dito. Depende kasi yun sa pagtatanim ng o pag-aalaga ng mga kamuting kahoy. Kadalasan daw ito ay nakakalason dahil kapag ganito ang itsura ng mga pananim mo, napakaraming damo. Ang ginagawa kasi ng iba ay nag-i-spray sila ng mga herbicide. May nilalagay silang mga chemical para mapatay yung damo. Umulan, yung mga chemical ay pupunta sa mga ugat-ugat. Kaya nun ay yun ang sanhi ng nakakalason na kamuting kahoy. Yun namang mga matatanda sa atin ay sinasabi nila na kapag mali daw yung pagtatanim ay nakakalason daw yun. Kailangan daw hindi daw nakabaliktad yung mga cuttings ng pagtanim ng kamuting kahoy. Yung iba namang nagsasabi na hindi daw yun totoo. Kahit anong paraan daw ay hindi nakakalason ang kamuting kahoy. Sa kaso dito, hindi ko naman sinasabi talagang nakakalason ito, pero para safe na lang ay haharvestin ko na lang ito para sa mga hayop, dahil pwede itong pakain sa mga hayop, mga manok, baboy, yun, maganda ito. Yung iba naman sinasabi nila na kapag daw ang kamuting kahoy ay yung buto ang ginamit mo sa pagtanim ay isa daw yun sa mga dahilan kung bakit nakakalason yung kamuting kahoy. Hindi ko rin alam kung anong factor ba nakakalason yun o nagiging dahilan yun. Isang aral din ito, huwag basta-basta kumain ng mga pananim, lalot na hindi tayo ang nagtanim. Habang patagal ako dito, talagang mas lalo akong na-excite dito. Dahil ang dami pala ditong prutas. Tsaka ito, may saging doon, Ang daming mga tanim na saging dito. Napakaganda to, yan, Yan, may bunga na dyan, Yan, puno ng saging. Tsaka may dito, madidi-agwa na pala dito, Yan. May madidi-agwa na pala dito. Ang ganda nito, Yan, maganda ito sa mga alagang manok. Maganda yan. Ayun, may mga puno ng saging pala dito. Jackpot. So ito pa mga backyard. Meron din pala ditong pomelo. Ano ba tawag dito sa inyo? Kaya tawag itong ito. Ay, madilim. Buungon. Yan, Ang daming bunga dito, Talagang excited na talaga ako lumipat dito. Dahil ang dami pa ng mga prutas dito. Yan po, Yan, Yan. Ang sarap niyan. Dami dito, Yan, Excited ako dito. Yan, bababa tayo dito. Sukal nito. Daming damo. Ito naman, kay Mito. Ano ba ito? Star apple. Ito, puno ng star apple.
Kung si Kiko pa, no? Ito ang star apple. Star apple. Wow, star apple. Ito ang papaya. Wow, papaya. So, ang daming mga nakita ko mga bunga dito na hindi ko alam kung anong pangalan. Tulad nito, ano kaya itong mga ito? Ito, oh. Ito. Yan. Ang dami nila, oh. Ito, yan. Hindi ko alam kung ano yan. Oh, ang dami, oh. Ito. Dami yan. Yan, paakyat pa yun. Paakyat na yan dun. Hindi ko alam kung anong mga ito. Daming kong mga nakikitang mga ganito dito sa paligid. Hindi ko naman alam kung ano yun. So, balay natin baka poisonous. Madisgrasya pa tayo dito.